Alright mga sir, for today's video magsing tayo ng printer L3110. Yun, printer nga. Sana may freebies, no? Printer na may kasamang computer. Baka naman Epson. Epson, baka naman Epson Philippines. Alright, Epson L3210. Sige. Yun. Right. So, ito yung unang nakita natin. Ang kaniyang software disk at saka installation manual. So, ituturo ko din sa inyo mga kaibigan. So ito yung genuine ink nagkasali sa ating unit. Isang set. Black, cyan, magenta at saka yellow. Yan. Ito siya na putol to, putol, oh, putol. Ito rin, putol, oh, putol. Ito na yung mismong unit niya mga kaibigan. Brand new Epson L3210. May nag-order sa atin. So tara, set up natin dito. Uy, may printer pa. Glit. Alright, so ito po yung gagawin nyo mga kaibigan, no, if ever mayroon kayong piling bagong Epson na ganitong printer na dye ink. So after nyo ma-unbox, so tanggalin nyo muna itong mga blue na tape. So wag nyo muna pong isaksak sa outlet or ilagay yung power cord, kasi before natin to siya paandarin, dapat kasi nakalagay na daan yung mga ink nya. So tanggalin natin lahat ng mga sticker. Ito. Anong purpose nito mga sticker mga kaibigan, no? Ang purpose nito is para ma-keep yung unit natin na safe, yung mga ganito walang mabali during travel, during shipment. Kahit po may foam na kailangan pa rin to. So
So after nyo nang tanggal yung mga tape guys, is pwede natin ilagay yung mga ink. Right. Prepare nila yung mga ink. Dito yung ink tank nya. Buksan nyo lang to. Tapos nakikita nyo dito yung number 003. Ito sila lahat is number 003. Yan. Black, yellow, magenta, cyan. So start tayo sa black. Ito pagbukas mga sir, mga kaibigan. Dahan-dahan lang. Tapos open, tapos diretso na. Wala nang i-open. Diretso na. Yan. So after natin malagay lahat, na pwede natin i-plug yung unit sa outlet. So fast forward natin, no. So may i-share din ako sa inyo mga kaibigan, no. So ito, tapos na natin malagay yung black ink. So may mga cases kasi na ganito. So yung next natin is yellow. So ito yellow. So mayroon kasing cases mga kaibigan na bumili kayo ng replacement or bumili kayo ng ink kasi naubusan kayo, bumili kayo ng ink. So after nyo buksan yung unit, yan, yung original ink kasi mga kaibigan, yung lalagyan niya is, kung mapapansin nyo ito, may pangalan dito Epson at saka yung cross, ganyan. Tapos yung kulay niya is medyo hindi klaro. So if ever gani may mapansin kayong na may nabili kayong ink na medyo clear to siya, transparent, na makaduda yun siya mga kaibigan. So ito dapat mga kaibigan, pag open nyo galing sa nakaseal siya, dapat diretso na yan siya. Yan, diretso yan siya. Yun, kung napapansin nyo, bumababa na yung ink. So dapat paglagay nyo dyan sa ibabaw ng ink tank is diretso na yan, bababa, papasok yung ink. Na if ever nakabili kayo ng replacement ink na paglagay nyo na ayaw, tapos kailangan nyo pang buksan dito, tapos may pwede kasi ito siyang buksan, ito, tapos may seal pa dito. So sa ibabaw may seal na plastic na kailangan nyo pang itanggalin, na possible. Ayaw ko lang mag-assume kasi based on kung ano kasi yung nakasanayan natin, yun siya. So possible counterfeit po yung nakuha nyo. And number one tips based on experience is never po tayong gumamit ng mga substandard or yung mga fake or mga counterfeit na mga ink, kasi malaki po yung chance na masisira yung head ng ating unit. And isa pa pong tip is, if ever kayo mga users ng mga dye, kahit anong printer, kahit anong brand, na basta dye ink, na if ever mayroon kayong nabiling ganito, para po maiwasan natin na masira yung kanyang head, as much as possible po mag-print po tayo kahit once isang araw, or kahit hindi kaya isang araw, or after another day, kailangan talaga maka-print tayo para hindi mag-clog yung printer head natin. So para makaiwas po tayo sa malaking sira, which is yung printer head, kasi medyo mahal, medyo pricey. So fast forward tayo mga kaibigan. So tapos na tayong maglagay sa ating huling bottle ng ink, which is yung cyan, or anong term ng iba dito, blue daw, kasi syempre malapit sa blue, pero cyan talaga yan siya.
So after nyan, pwede natin i-close, and then kasama sa loob ng printer natin itong power cord. Itong power cord at saka itong USB cable. So gawin lang natin is, ang gawin ko lang is, hindi ko na ikasama yung pag-demo yung cable para makaprint tayo. Pwede naman tayong mag-scan. So, ayan, tanggalin lang natin tong cable. And then saksak po natin ito sa likod dito banda. Yan. And then saksak natin sa outlet. And then pwede na tayong mag power on. Yan. Ito ang power on. So after ma-power on natin yung unit mga kaibigan is, after mag-blink itong ating power LED is may napapansin tayong umiilaw tong ink na sign, parang ink na sign. So umiilaw siya ng orange. So the next thing natin gagawin is pa-initialize natin yung printer or ipa-ink charge natin yung printer, which is kailangan ilong press lang natin tong cancel button. Ito kasi sa mga kaibigan, share ko lang sa inyo, power button, copy, start copy button, black. Kung gusto nyo black, ito is colored. Tricolor, black, tricolor, black or colored. Anong term na nalalaman nyo na yun siya. Ito all black or black and white. Ito colored or tricolor, ito siya. So number of copies, for example, isang copy, isang pindot. Dalawang copy, dalawang pindot. 5 copies, 5 pindot. Okay, balik tayo. So paano mag-start, mag-ink charge yung printer natin is pindutin lang natin tong cancel button. Ito pala cancel button. Pindutin lang natin, long press lang po. Yan. Tapos hintayin natin na mag-blink yung itong light. Okay. So marinig nyo na parang umandar na yung unit. So okay na yan siya. So hintayin lang natin up to 5 to 10 minutes na matapos yung ink charge niya. Okay, be right back. So ayun mga kaibigan, no, wala na yung blinking ng ating ink indicator dito. So next procedure natin is set up natin sa computer yung software niya, o download niyo sa internet, or kung mayroon pa kayong CD drive, gamitin niyo yung CD drive na nakasali. Pero for the purpose lang itong video na makatry tayo mga print is yung sa akin is scan yung gagamitin ko. So mayroon akong papel dito, A4. After nyo malagay yung A4 na papel or kahit anong size ng papel, tapos i-adjust nyo dito sa gilid. Yan. Tapos mayroon ako ditong sticker na pwede natin gamitin. I-try natin is Xerox. So isang copy lang. So itong start color copy, isang pindot. Yan. So nakikita nyo, nag-feed na ng papel. So, nag-blink na yung unit. Then hintayin na lang natin kung anong output na lalabas. So, ayun siya, mga kaibigan. Saktong-sakto. Alright, so kompleto ang kulay. So, successful po yung ating installation ng ating printer. So, that's it for today's video, no? So, I hope may natutunan kayo. So, always remember po, keep
always monitor your ink levels dito. And then bawal po yan siya ma-empty or ma-zero, and always mag-print po tayo palagi. So that's it for today's video. Maraming salamat.